ang lehislatura. Opo. Alam nyo, huwag na tayong maglokohan dito. Sumusunod yan lagi sa presidente. Kung sinong presidente, sinusunod yan. Tama. Ng mga nasa mababang kapulungan. Like it or hate it, the fact remains, may supermajority ka. Yan, lahat ng majority ng mga miyembro ng House ay nasa partido. Kung hindi man partido mismo ng Pangulo, ay allied o kaalyado ng Pangulo. Huwag mong sabihin, Pangulo ko. Congressman ka. Kong, huwag na natin tuloy impeachment. Makakasama yan. O magkakawatak-watak. Huwag mo sabihin yung congressman, sasabihin na, hindi, Mr. President, tutuloy ko, bahala ka sa buhay mo. O, walang ganun. Yung speaker, sasabihin mo, Speaker, insan, huwag mo nang ituloy yan. Sige na, makakasama sa atin. Huwag mo sabihin, hindi siya susundin nun. Baka hindi nga siya sinusunod. Kasi yung National Expenditure Program niya, hindi sinunod eh. Correct. Pinaglalalagay doon sa mga akap. Kaya nanalo yung 100 plus na congressman na pumirma. At saka plus yung revelation ni Toby Chanco, di ba? Na ginamit yung pangalan ng Pangulo na, pumirma kayo dyan, yung conditional release nyo, ibibigay sa inyo, magagamit nyo sa kampanya. Obvious naman, para doon yung conditional release, kaya nagkukumahog yung mga congressmen na kunin yun, di ba? Kaya pumirma lahat. Kaya bilib ako sa mga hindi pumirma. Yan si Bernadette Herrera, hindi yata pumirma, no? O yan, iniipit ngayon. Yung Duterte Youth, hindi pumirma, iniipit ngayon. Ganyan ang realidad. So, Mr. President, do not tell me na hindi nyo kayang pigilin yan. BS po yan. Kakala ko dati ang BS Aquino lang eh. Wag sana kayong sumama sa hanay na yan. Pagkatapos, when he was chastised na, natalo yung mga kandidato ko Biro mo, ilan lang ang nanalong kandidato niya? 5. Yung iba doon hindi pa siya sigurado. Katulad ni Ping Lacson na si Tito Soto. Whether or not nasa alyansa yan, panalo yan eh. Hindi natatalo yan kasi independent nga ang stance niyan. Independent sila. Kami ni Senator Ping, may differences kami niyan, but in fairness to him, believe ako sa kanya dahil hindi siya kumukuha ng pork barrel mulat sa pool. At independent siya. Tingin ko kung nasaan sa tama. Ang problema lang naman kami dyan dun sa Dacer Corbito nang naging abogado ko ng isang witness laban sa kanya. Naintindihan naman niya kasi yung mga hearings na kasama si Senator Bato na iniimbestigahan namin yung communist influence sa mga eskwela. Nag-uugnayan naman kami ni Senator Lacson. Okay naman si Senator Ping. Independent yan, si Tito Soto. Maayos yan. Pero laging panalo yan. So kung tatanggalin mo si Ping at si Tito, first name talaga paring Ping. Si paring Tito, si paring Ping. Tatlo lang. Kung tutusin ang nanalo na talagang identified kay Pangulong Marcos. So siguro na-shock siya. Nagulat. Paano kaya ang itsura niyo na na-shock siya? Tingnan natin. 1, 2, 3. Gano'n. Isa pa siya. Na-shock si Pangulong Marcos. 1, 2, 3. Ganun no? Artista talaga yan. Nung na-shock siya na talagang bugbog sarado yung kanyang mga bets sa Senado. Alam mo, tinatala niya yung mga bets niya di ba? Ang tawag doon, nilalag niya yung mga kandidato. Ang tawag doon, bet lag. Yung talaan ng mga bets senatorial bets nilalag niya, bet lag. Nung nalaman niyang, naku, kamote. Anong ginawa niya? Unang-una, nagpa-interview siya kay Kato Jing. He is now waving the olive branch. Ayoko ng kalaban. Ang kailangan ko ngayon, allies. Paano? Mukhang nag-rude awakening, nahimasmasan yata. Sabi, na-realize niya, nako, sa June, next month. Last 3 years ko na. Anong iiwanan kong legacy? Teka, nagkakagulo-gulo ang Pilipinas. Dahil sa mga ginagawa ng mga tauhan ko na hindi ko kayang pigilan. Sabi niya, ayoko ng kalaban. Willing akong makipagbate sa mga Duterte. Nako, Mr. President,
At too little, too late. Ayan. Pinaaresto nyo si Pangulong Duterte at tinransmit yung impeachment ng House na kontrolado ng pinsang buo ninyo. Ano pang pakikipagbate ang inaasahan nyo ngayon? Ngayon kinakabahan kayo dahil ngayon yung siguro na-realize. Ngayon, siguro na-realize nyo rin na yung mga binibigay sa inyong impormasyon ng miyembro ng inyong gabinete ay palpak. Ayun. Pinagre-resign nyo ngayon. Sana sincere ito at hindi lamang isang bagay para may divert yung atensyon. Mga problema katulad niya, Abril pa lamang. Napakalaking bahagi na ng budget. Ubus na 70-80% na yata. Ubus na? Ng budget. Na-release na. Bakit? Ginamit sa AKP, ginamit sa AX, ginamit pang re-election nung mga sa House of Representatives. Wala nang kwarta, bago umuutang ng 25 billion. Kinat ng House yung expenditure ng modernization. Ngayon, natataranta i-supplement yung budget ng militar. Nako. Dahil nagiging agresibo ang China. Anong mangyayari doon sa dalawang warships na binili natin? 60 ang barko natin. Almost 800 ang China. Naging 61 yun. Will it not make a difference? Alam nyo ba kung gaano karami ang ginagawa ng China? 10-20 ships a year yata ang ginagawa ng China. Grabe! Yung ginagawa ng China na dami ng ships sa isang taon, equivalent ng laki ng Italian Navy. Opo. Ng French Navy, hindi ko alam. Basta, Navy ng isang European country. Ganun kabilis at may sariling gawa. May sariling shipyard na gumagawa ng warships ang China. Hindi katulad natin, bumibili tayo, nagtitingi, sila, bulto-bulto, kung bumili, kumbaga. Too little, too late, at wala nang naniniwala eh. Yan ang problema ngayon. There is a huge credibility gap between the president and the people. Yun ang masakit. Yun ang masakit. To the effect na, to the extent pala na, baka pag sinabi ni Pangulong Marcos ngayong araw na to, ngayon ay Huwebes, baka chicken mo pa eh. Hindi ka pa maniwala eh. Ngayon, ibobunto niya yung sisi sa mga gabinete. Pinag-resign niya. Nag-resign na, di ba? Ang dami na nag-resign. Alam niyo, Mr. President, ewan ko, hindi naman kayo makikinig, pero may masabi lang ako hanggang 2:25 at may 4 na minuto pa tayo. Ala! Alam niyo, unang-unang tanggapin yung resignation. Si DOJ Secretary Boying Remulla, hindi for anything else, nothing personal, ngunit na-politicize po ang DOJ. Yun lang. Ang DOJ, pinagtatakpan yung warrantless arrest kay Duterte. Ang DOJ ang nagpa-warrantless arrest kay Cassandra Leong. Inamin, ito hindi sub judice ito. Kaso ni Cassie Leong, hindi ako pumupunta sa merits ha. Pupunta lang ako. Kinross-examine ko yung NBI agent na nag-aresto kay Cassie Leong. Inamin niya. Inutusan silang mag-aresto. Walang pinakitang warrant. Wala silang warrant nung inaresto si Cassie Leong. Hindi nila turn-over sa house. Bagamat ang nakalagay, wala pong warrant eh. Arrest order for contempt. Na nakalagay doon, kapag arestuhin mo, i-turn over mo sa house. Bago sasabihin nung NBI agent, hindi po namin malaman kung kanino to turn over eh. Ayun na. 5 araw mong dinetain sa NBI, hindi mo alam kung kanino to turn over. Ayun ang house, ang lapit. Kalahating oras lang from NBI headquarters, dalhin mo sa house. Dalhin mo sa Sergeant at Arms. Huwag mo sabihin walang Sergeant at Arms ang house ng 5 araw. Kalokohan yun. Yun lang. Ginawa nyong normal. Ginawa ng DOJ na normal yung pag-warrantless arrest, pag-abuso ng search warrant katulad ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at sa Pamilya Teves. O ginawa nyong normal yung paggamit ng
prosecutorial powers ng DOJ para tama. tuligsain ang inyong mga political enemies. Yun, kung gusto nyo makarestore ang konting kredibilidad nyo, Mr. President, tanggapin nyo yung resignation ni Secretary Boying Remulla. Wag si John Vic, ha, maayos po yun. Opo. Sa tingin ko naman, Yung more or kapatid. less. Oo. Yung kapatid. Oo. Okay. Boying kilala ko ito, maayos ito Hindi, napagod lang ho yun. Baka umakyat yung kapangyarihan sa utak. Meron ba? Yung tama. Secretary of Agriculture nyo, Kengkoy, pasensya na ha. Anak yan ng isa kong malapit na kaibigan. Yung tatay niyan, si Francis Opo. Chu Laurel ay aking kaibigan. Matagal, dekada. Pero sorry, partner Francis, ha, dapat tanggapin na rin yan. Oo, marami po dyan dapat tanggapin, pero ito lang naisip ko. Ngayon, merong sinasabi si Chairman Garcia, hindi naman daw siya gabinete. Tama naman yun. Ang COMELEC ay Independent Constitutional Commission. So wala siyang plano. Ay, hindi ko alam. Kaya lang, gusto kong balikan niya kasi wala na tayong oras. Pag-aralan natin, may listahan ka dyan, ano? Yung mga nag-resign. O yan, lahat naman halos, syempre, pag sinabi ng presidente, mag-resign ka, magre-resign ka, wala ka ng choice kasi No choice. ikaw ay alter ego ng presidente. Yes. You serve office at the pleasure of the president and as long as you enjoy the confidence of the president. Pag pinag-resign ka ng presidente, ibig sabihin, wala nang kumpiyansa sa'yo. Tama ka. Ayan, maraming, etong si Rex Gatchalian, okay ito, wag nyo itong pag-resign, wag nyo tanggapin ang resignation nito, Mr. President. He's doing very well. Ito si J. Ruiz, may bahid. Yun nga ang kontrata niya sa government. Tanggapin nyo ng resignation nito, Mr. President. Hayaan nyo na lang siya mangontrata sa gobyerno. Yan. Oo. Si Ralph Recto, nadidisgrasya tayo dito kay Ralph. Kaibigan natin to, pero sorry ha. Puro tax ang nasa isip nito Anyway, babalikan po natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, advertorials, patalastas, paalala, hanap po ay just in news, flash breaking news like at this moment. At kung ano-ano pang katsurbahan ating oras. Alas. Hapon, underground ang mga tangki niyan. Siyempre, yan yung gasolina, pag nilagay mo dyan, parang alcohol yan mamaya-maya, tuyo na yan, nagbi-vent yan. Pag nag-build up yung pressure ng Marcos, minsan siguro yung impormasyon na nakakarating. Hindi nakakarating. Kasi di ba may kasabihan sila, it's lonely at the top. Pag nasa tuktok ka, yung impormasyon hindi agad makarating sa'yo, napifilter Tama. Oo, kaya minsan mali yung iyong desisyon. Yun. Tama. Katulad ng ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon, sana sincere ito at hindi pa balat bunga, hindi pa kitang tao, yung kanyang panawagan na magbitiw ang lahat ng mga miyembro ng gabinete. Ito. Saguro. Ang tagal namang na-realize ni Pangulong Marcos yung political ramifications at implications ng pagkatalo ng majority. Sinasabi ko majority kasi ang majority ng 12 ay 7. Di ba noon mukhang ang mananalo ay G's Di ba? Yung 12. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mananalo ng administrasyon, yung alyansa, ay G's. Sabi niya, referendum ito sa aking pamamahala. Akala niya kasi kung G's ang mananalo, majority, approve siya. Approve na. Ayaw kasi nilang maniwala na mababa ang approval rating, hindi kursunada ng karamihan ng mga Pilipino ang pamamahala ni Pangulong Marcos. Dapat yan malaman niya para nakaka-adjust siya. Hindi yata nakakarating sa kanya. So, sige, banat lang, banat. Pina-impeach si Sara Duterte, bagamat karamihan ng taong bayan ayaw. Naggawa pa sila ng mga survey na sinasabi daw. Meron yung youth bayuyut yata yung survey na yun Marcos Youth, yun na nagsasurvey, sinasabi. Alam nyo, yung mga ganyang mga Marcos Youth na nagsasurvey na binibilog nyo yung ulo ng Pangulo, hindi po kayo nakakatulong. Kasi kag hindi po tama ang impormasyon na dumarating sa Pangulo tungkol sa nangyayari sa ground, sa ordinaryong tao, hindi po siya nakakapagdesisyon ng maayos. Tama. Binubola nyo na mataas ang approval rating mo, mahal ka ng tao, o di ang banat lang siya ng banat, akala nyo yung mga ginagawa niya ay tama. Anong ginawa? Notwithstanding na nag-rally na nga ang INC, marami na nga tao. Yung survey na yun ng Marcos Youth,
puwet survey yun eh. Sinasabing karamihan daw ng tao pabor sa pag-impeach kay Sara Duterte. 32 million nga ang bumoto ron. Mas maraming boto kaysa kay Pangulong Marcos. Bago sasabihin mo, yung mga tao gustong ma-impeach. Kalokohan yun. Misinformation anong talaga. ginawa? Tinuloy nila yung impeachment. Kengko yung ginawa nilang yan. Bakit? Alam naman nila kahit i-transmit nilang impeachment sa Senado, wala mangyayari. Bakit? Dahil in recess. Ayun. Bakit? Dahil yung ibang mga na Senado ay mga ngampanya. Opo. Sila rin yung mga miyembro ng mababang kapulungan. Opo. Mga ngampanya rin. Bago, eto nakakatawa, sasabihin nyo. Hindi. Halos 100 noong mga pumirma na ma-impeach si malamang Pangulong Sara Duterte Opo. ay na-re-elect. Ibig sabihin, approve sa mga tao. Ayun. Ay nako, mali po yung analysis nyo. Iba po ang dynamics ng lokal sa nasyonal. Siyempre, halimbawa si Luistro, nanalo. Siyempre, iba yung dynamics ng lokal eh. Sa kanya lang yung lugar. Sa kanya lang yun. Gusto noon kay Luistro for whatever reason. Opo. Baka natatawa sa itsura niya o natutuwa doon sa sayaw niya na para siyang lumalaktaw na palaka. O baka yung mga akap at saka yung AX ay tumalab. Yung mga ayuda-ayuda, hindi natin alam eh. Pero the fact remains na yung mga ayaw sa impeachment na tumakbong senador, karamihan nanalo. Ayun. Villar, Marcos, Marcoleta, Go, De La Rosa. Yan lahat yan eh. At saka yung mga neutral. Opo. Yung mga hindi natin alam. Si Bam hindi natin alam. Yung mga solo flight. Yung mga staunchly pro-impeachment o LATS. Manny Pacquiao, Abalos, yung alam nilang talagang pro-impeachment, nangamoting lahat. Tolentino, yan, di ba? Yun ang referendum national. Ayun. Tinira pa rin niya yung impeachment, hindi siya gumawa ng hakbang. Alam nyo, walang maniniwala, bagamat sinasabing independent under the Constitution ang lehislatura. Opo. Alam nyo, huwag na tayong maglukuhan dito. Sumusunod yan lagi sa presidente. Kung sinong presidente, sinusunod yan. Tama. Ng mga nasa mababang kapulungan. Like it or hate it, the fact remains, may super majority ka. Yan, lahat ng mga miyembro ng House ay nasa partido. Kung hindi man partido mismo ng Pangulo, ay allied o kaalyado ng Pangulo. Huwag mong sabihin, Pangulo ko. Congressman ka. Huwag na natin tuloy yung impeachment. Makakasama yan. O magkakawatak-watak. Huwag mo sabihin yung congressman, sasabihin na, hindi, Mr. President, tutuloy ko, bahala ka sa buhay mo. Walang ganun. Yung speaker, sasabihin mo, Speaker, insan, huwag mo nang ituloy yan. Sige na, makakasama sa atin. Huwag mo sabihin, hindi siya susundin nun. Baka hindi nga siya sinusunod. Kasi yung National Expenditure Program niya, hindi sinunod eh. Correct. Pinaglalalagay doon sa mga akap. Kaya nanalo yung 100 plus na congressman na pumirma. At saka plus yung revelation ni Toby Chanco, di ba? Na ginamit yung pangalan ng Pangulo na, pumirma kayo dyan, yung conditional release nyo, ibibigay sa inyo, magagamit nyo sa kampanya. Obvious naman, para doon yung conditional release, kaya nagkukumahog yung mga congressmen na kunin yun, di ba? Kaya pumirma lahat. Kaya bilib ako sa mga hindi pumirma. Yan si Bernadette Herrera, hindi yata pumirma, no? Hindi. Yan, iniipit ngayon. Yung Duterte Youth, hindi pumirma, iniipit ngayon. Ganyan ang realidad. So, Mr. President, do not tell me na hindi nyo kayang pigilin yan. BS po yan. Kakala ko dati ang BS Aquino lang eh. Wag sana kayong sumama sa hanay na yan. Pagkatapos, when he was chastised na, natalo yung mga kandidato ko Biro mo, ilan lang ang nanalong kandidato niya? 5. Yung iba doon hindi pa siya sigurado. Katulad ni Ping Lacson na si Tito Soto. Whether or not nasa alyansa yan, panalo yan eh. Hindi natatalo yan kasi independent nga ang stance niyan. Independent sila. Kami ni Senator Ping, may differences kami niyan, but in fairness to him, believe ako sa kanya dahil hindi siya kumukuha ng pork barrel mulat sa pool. At independent siya. Tingin ko kung nasaan sa tama. Ang problema lang naman kami dyan dun sa
Dacer Corbito nang naging abogado ko ng isang witness laban sa kanya. And, naintindihan naman niya kasi yung mga hearings na kasama si Senator Bato na iniimbestigahan namin yung communist influence sa mga eskwela. Opo. Nag-uugnayan naman kami ni Senator Lacson. Ayun. Okay naman si Senator Ping. Independent yan, si Tito Soto. Maayos yan. Pero laging panalo yan. So kung tatanggalin mo si Ping at si Tito, first name talaga paring Ping. Si paring Tito, si paring Ping. Oo. Tatlo lang. Opo. Kung tutusin ang nanalo na talagang identified kay Pangulong Marcos. So siguro na-shock siya. Nagulat. Paano kaya ang itsura niyo na na-shock siya? Tingnan natin. 1, 2, 3. Yun, gano'n. Isa pa siya. Na-shock si Pangulong Marcos. 1, 2, 3. Ganun no? Artista talaga yan. Nung na-shock siya na talagang bugbog sarado yung kanyang mga bets sa Senado. Alam mo, tinatala niya yung mga bets niya di ba? Ang tawag doon, nilalag niya yung mga kandidato. Ang tawag doon, bet lag. Yung